Brother Eli, masama po bang maglasing? Maglasing ng ano? Marami kasing ikinalalasing ang tao, kapatid, ano? Meron akong babasahin sa iyo sa 21:34 ng Lucas. Tatapwat, mangag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. Marami kasing ikinalalasing ang tao eh. Yung pagsusumakit sa buhay na ito, merong lasing na lasing sa karangalan, no? May lasing na lasing sa politika. Pag naupo, ayaw nang tumayo, di ba? Minsan matayo man dahil pinatayo na, gusto umupo uli, balik-balik pa, di ba, no? Meron ganun, di ba, kapatid namin? Opo, nasarapan po eh. Nasarapan. Merong nalalasing sa karangalan, merong nalalasing sa kapangyarihan, may nalalasing sa babae, may nalalango sa alak, nalalasing sa alak. Sa droga. Kung ang tinatanong mo ay kalasingan sa alak, nasa 5:18 ng Epeso yon. Pakinggan mo. Ito po sabi po sa talata. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Sa Israel, nung araw, pinapatayan lasenggo. Nagtataka lang ako rito sa atin, ang mga lasenggo, hindi lalagay sa pwesto. Bakit po? Oo, nagiging ano yung mga lasenggo, magiging mga congressman, mga mayor, mga public servants. Kaya nga maraming politiko ngayon, lasing eh. Opo. Di ba? Samantalang sa Biblia, yung mga lasenggo, pinapatayan nung panahong Israel. Basahin natin ang Deuteronomio. Yan po'y nasa 21 at 18 patuloy. Kung ang isang lalaki ay may matigas na loob at napanghimagsik na anak, na ayaw makinig ng tinig ng kanyang ama o tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya, ay ayaw makinig sa kanila, ay hahawakan nga ng kanyang ama at ng kanyang ina, at dadalhin sa mga matanda sa kanyang bayan at sa pintuang bayan ng kanyang pook. At kanilang sasabihin sa mga matanda sa kanyang bayan, itong aming anak ay matigas na loob at mapanghimagsik, na ayaw niyang dinggin ang aming tinig. Siya ay may masamang pamumuhay at manglalasing. Anong gagawin? At babatuhin siya ng mga bato ng lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan upang siya'y mamatay. Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Nung araw sa Israel, pagkalasenggo, pinapapatay, pinapabato. Brother Joseph. Dito sa ating bansa, legal ang lasing eh. Opo, brother. Yun. Kaya ngayon, mayroong mga aksidente sa daan dahil lasing. Hindi lang lasing sa alak, ha? Lasing sa marijuana. Droga. Lasing sa droga, sa rugby. Kaya maraming panglalasing ngayon ang ginagawa ang tao. Kaya meron ngayon, pati anak niya hinahalay, anak niya, asawa niya pinapatay dahil nga sa kalasingan sa droga. Yan, ang napakasama ngayon sa lipunan ito. At ang nakakatakot ngayon, dito sa ating mismong bansa, may mga manufacturing ng shabu. Opo, factory. May mga factory, may mga laboratory na ng shabu. Dati, transit point lang ang Pilipinas, yung galing sa Colombia, galing sa Hong Kong, dinadala rito, tapos dinidistribute sa iba-ibang lugar. Ngayon, dito na mismo ginagawa. Kaya lang po, brother El, hindi po nahuhuli may-ari eh. Paano mahuhuli? Bago i-raid, sasabihin muna nung kasabwat, o re-raid din namin kayo, umalis na kayo dyan. Malaki lagay nila eh. Malaki lagay. Ilan na yung nakitang pabrika ng shabu? Wala yung may-ari. Paano naman hindi mawawala eh? Parang yung kaibigan ko dito sa Apalit nung araw. Kasi kaibigan niya ako eh. Alam naman niyang wala akong kasalanan. Dinimanda ako ng inimbentong demanda. Tinawagan ako nung kaibigan ko.
Brother Eli, opo, sino po ito? Si ano ito, si ganito ito, sabi niya. O bakit po? Pupunta kami dyan sa bahay mo, huhulihin ka namin. Bakit niyo kuhulihin? Meron dito nagdemanda. Alam ko naman gawa-gawa lang ito sabi niya. Kaya bahala ka na, huhulihin ka namin. Sige po, magtatago na ako, sabi ko. Buti naman po yung gano'n manghuhuli, nagpapasabi po muna. Oo. Ganun nga yung nangyayari nung kaya nga hindi mahuli yung may-ari ng factory ng Shabu Ganun. Tatawag doon sa may-ari ng laboratorio. Oh, boss, parating na kami. Re-ready namin kayo. Boss pala niya yun. Dahil yung nagpe-payroll. Kaya may payroll sila May payroll. Hindi naman maitatanggi na yan. Katotohanan na rito sa ating bansa yan. Hindi makakapasok ang malalaking shipment ng kemikal na galing sa ibang bansa na hindi madadaan sa custom, hindi dadaan sa pier, sa airport. Ba't nakakalusot? Pinapalusot po Pinapalusot yun. Pinapalusot yun. Hindi na tayo dapat maglukuhan doon. Wala nang dapat magbangong puri dyan. Nakakalusot yan dahil may nakakaalam diyang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Diba?